Sa unang Tesalonica 5:18, ganito ang nakalagay. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kahit na may mga hardship tayo sa buhay. Ibig sabihin, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos kahit na may mga dinadala tayong mga kahirapan, problema sa buhay. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. Dahil doon sa binasa natin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, kahit na meron kayong hardship, sa lahat ng pagkakataon kasama yun eh. Hindi lang sa saya ka dapat magpasalamat eh. Pag wala kang problema eh. Kundi, kahit may problema ka, marunong ka dapat magpasalamat dahil yun yung kalooban ng Diyos. Ganun kasimple lang yung paliwanag doon sa binasa natin eh. Na sa lahat ng pagkakataon, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Word by word yun yung binasa ko lang eh. Sa inyong nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating mga meron ng spiritual na ugnayan sa Diyos. Ang nais ng Diyos, marunong tayong magpasalamat kahit na meron tayong problema sa buhay. Hindi lang sa kasiyahan o pag wala tayong problema, may kapayapaan, marunong tayong magpasalamat. Kundi kahit meron tayong mga problema, dalamhati, kalungkutan, anuman ang kalagayan natin sa buhay, sa lahat ng pagkakataon, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Sabi doon sa binasa natin, dahil yun ang kalooban ng Diyos. Medyo, paano ka magpapasalamat sa Diyos samantalang malungkot ka? Diba? Tingnan niyo ito mabuti. Ganun din yung sa matatanda. May mga tao, hindi lang mga tao, lahat tayo, minsan, hindi natin kailangan na mag-isip magpasalamat. Talagang kusa tayong nagpapasalamat. Halimbawa, inip na inip tayo sa biyahe, tapos nakarating tayo sa destinasyon. Diba? Pagdating natin sa destinasyon, kahit hindi natin isipin, ay, salamat, nakarating din ako. Kusang loob, yung sarili natin marunong magpasalamat dahil nakarating. Kahit hindi mo inisip, dahil feeling grateful tayo. Meron tayong nararamdaman sa loob natin, salamat, nakarating ako. Nainip ka, tapos biglang gumasday, pakiramdam mo, ay, salamat. Diba? Kasi, pag ang tao nagpapasalamat, may magandang nararamdaman yan eh. Walang tao na nagpasalamat na bukal sa puso na hindi maganda pakiramdam. Diba? Mapapansin mo yan. Kaya ka nagpapasalamat, may maganda kang nararamdaman. Diba? Nagpapasalamat. Ngayon, dahil may maganda kang nararamdaman, nagiging bukang bibig mo, ay, salamat. Diba? Kahit hindi mo inisip yun. Dahil ginawa tayo ng Diyos na marunong magpasalamat. Dahil yun ang sabi doon sa salitang binasa natin kanina. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, magpapasalamat yan sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na ganun eh. Marunong magpasalamat. Ang iba, hinohold. Diba? Napapansin mo yun. May mga tao na ginawan mo na ng mabuti, ayaw umimik.
ayaw ko magpasalamat. Kahiya. Kaya, kahit ginawan mo ng mabuti ng kapwa niya, hindi magsasabihin ng thank you. Dahil inisip niya, kakahiya. Siguro, ay iba naman inisip, normal dapat yan, dapat nga niya akong bigyan. Ngayon, pansinin mo, yung taong nag-hold ng pasalamat, ang loob niya, negatibo. Dahil bakit? Hindi ka ginawa ng Diyos na ganun eh. Hino-hold mo yung great, di ba? Lahat tayo mayroong ganung pakiramdam eh. Pag hino-hold mo yung pasasalamat, masama yung nasa loob niyan. O nagmamalaki ka niyan. Di ba? Pero pag nirelease mo yun, hindi mo hinold, Brad, thank you. Lord, thank you. Gumaganda. Di ba? Gumaganda. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos na hindi marunong magpasalamat. Anong dapat natin ipasalamat sa Diyos? Ano ba ang dapat nating ipasalamat? Merong 4 na level ang tao marunong magpasalamat. Unang-una, marunong siyang magpasalamat sa mga provision ng Panginoon. 4 na 7. Una-una, provision. Ibig sabihin ng provision, yung pag pinoprovidean ka ng pangangailangan mo sa pang-araw-araw, nagpapasalamat ka sa Diyos. Ang sumunod doon, protection. Yung pag pinoprotektahan ka ng Diyos, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kahit hindi ka binigyan ng provision ng Panginoon, pero pinoprotektahan ka ng Diyos, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil alam mo, pinoprotektahan ka ng Diyos. Diba? At yung pangatlo, ay presence ng Panginoon. Ano yung presence? Ang presensya ng Diyos, nadadama mo. Alam mo na araw-araw kasama mo ang Diyos. Hindi ka man proteksyonan ng Diyos, hindi ka man i-provide ng Panginoon, alam mo, kasama mo ang Diyos. Yan yung nangyari kila Joseph eh. Di ba? Si Joseph, yung the dreamer, di ba? Napunta siya naging slave siya sa Egypt, di ba? Pero walang provision ng Panginoon, walang protection dahil nga ginawa siyang slave. Pero marunong pa rin siyang magpasalamat sa Diyos. Dahil bakit? Alam niya kasama niya ang Diyos eh. Pansinin niyo. At yung pang-4, yun yung alam mo dahil may purpose sa iyo ang Diyos. Ano yung 4? Una, pinakamababa, provision. Protection, pangalawa. Presence, at yung panghuli, purpose. Kahit wala yung 3, provision, protection, at yung presence, hindi mo madama yung parang ang layo-layo ng Diyos. Sabi pa nga ba, parang natutulog ang Diyos. Di ba? Kaya may mga word na gano'n, natutulog ka ba? Bakit hindi kita madama? Dahil ramdam niya, ang layo-layo ng Diyos. Parang hindi niya katabi ang Diyos. Pero, marunong pa rin ang taong yung magpasalamat dahil alam niya may purpose pa rin ang buhay niya. May purpose sa kanya ang Diyos. Diba? Si Job, binigyan na siya ng mga sakit. Pero, hindi pa rin niya dininay ang Diyos. Bakit? Alam niya may purpose sa kanya ang Diyos eh. Alam niya, may rason yung sakit niya eh. Alam niya kung bakit kinuha lahat ng anak niya. Alam niya kung bakit kayamanan niya kinuha lahat. Di ba? Dahil alam niya, may plano sa kanya ang Diyos. Dahil, alam niya, may purpose sa kanya ang Diyos. Ngayon, dahil alam niya may purpose ang Diyos sa kanya, marunong siyang
magpasalamat sa Diyos. At Lord, salamat dahil may purpose ka sa buhay ko. Parang kahit na pakiramdam ko, natutulog ka. Parang kahit pakiramdam ko, parang hindi kita madama. Di ba? Lahat tayo, naramdaman din natin yun. Lord, parang ang layo-layo mo. Pero Lord, salamat pa rin at buhay ako. Pansin niyo, pag sinabi mo yon, maluwag. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Marunong tayong magpasalamat kahit anong circumstance natin sa buhay. Sometimes naman, lahat yun meron tayo. Di lalo dapat tayo marunong magpasalamat. Meron tayo lahat nun. Provision, lahat ng pangangailangan niya, tinutugunan. Protection, pinoprotektahan tayo ng Diyos. Hindi tayo binibigyan ng mga sakit. Presence, nadadama natin yung presensya ng Diyos na para bang katabi lang niya tayo, bumubulong siya sa atin. At alam nating may purpose tayo. Diba? Pero kahit na yung isa lang, ano yung pinakahuli? Purpose. Kahit na para bang ang layo-layo ng Diyos, marunong ka pa rin magpasalamat. Ibig sabihin, nandun ka na sa pinakataas, na mataas na antas na ng tao na marunong magpasalamat sa Diyos dahil alam mo, may purpose sa iyo ang Diyos. Kaya wala tayong karapatan na maghinanakit sa Diyos. Diba? Ang taong hindi marunong magpasalamat, ibig sabihin may hinanakit yan sa Diyos. Diba? Pero pag ikaw marunong ka magpasalamat, kahit wala yan lahat, isa lang ang alam mo, may purpose sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, ang spirituality mo, mature na. Yun ang dapat nating gustong abutin eh. Na kahit wala yan, kahit ang tingin sa'yo ng mga kaibigan mo, sasabihin sa'yo, kagaya nung kay Job, ano sabihin? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Di ba? Sa Bible, nakasulat yun. Sabi nung asawa niya eh. Diba? Sumpain mo ang Diyos. Pero sabi ni Job, kailanman hindi ko gagawin yun. Bakit? May purpose ang Diyos sa kanya. Pasasalamatan pa rin niya ang Diyos. Ganon din tayo. Diba? Marunong tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Dahil, ulitin ko yung verse, ano? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang pag masaya. Hindi lang pagka meron kang provision. Hindi lang dahil may protection ka. Hindi lang dahil pakiramdam mo ang lapit-lapit ng Diyos. Kahit wala yan lahat, alam mo, may purpose sa iyo ang Diyos. Diba? Ibig sabihin, alam mo, meron kang rason para magpasalamat. Dahil ano sabi ron sa kasunod na verse nun? Lulusan din sa verse na yan. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa inyong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dahil talaga, hindi tayo iiwan ng Diyos eh. Diba? At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasino na yung magutom ka isang araw? Diba? Kakayanin mo yun. Diba? Minsan, testing lang yun eh. Diba? Testing lang yung biglang merong nangyari sa yung aksidente. Minsan, testing lang yun eh. O, diba? O minsan naman eh, sinusubok lang yung pananampalataya mo. Kung marunong ka pa rin bang magpasalamat sa Diyos, kung sa mabuti ka lang marunong magpasalamat sa Diyos. Marunong tayong magpasalamat sa Diyos kahit na anong circumstance ng buhay natin. Yun lang po.